Hindi na bago para sa Office of the Ombudsman ang tinatawag na recantation o yung pagbawi sa mga pahayag, lalo tigit sa mga high-profile case. Partikular na dito ho sa kaso ni Orly Gutesa. Ito anila ay may tuturing na classic pressure tactic. Nilinaw naman ang Ombudsman na hindi nito maapektuhan ang investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez dahil hindi lamang iisa ang kanilang testigo. Sa ngayon ay nasa ilalim na umano ng legal na proseso ang 28 testigo ng ahensya para makapagbigay ng direktang kalaman sa mga transaksyon ni Romualdez. Alex, wala raw forensic at documentary evidence ang Office of the Ombudsman. Yan ngayon yung pinupunto ng kampo ni dating House Speaker Martin Romualdez. Kasunod dyan, do mga una nang napaulat na mga balita na may panibago na namang nagrekant ng kanyang testimonya o bumaliktad na raw kasi sa kanyang testimonya o unang pahayag si Orly Gutesa, yung naging testigo noon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing sa Senado na nagsabing nag-deliver umano ng male-maletang basura o yung male-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez maging sa ilan pang opisyal ng gobyerno. Tinawag na classic pressure tactic ng Office of the Ombudsman ang recantation o ang pagbaliktad ng mga testigo sa mga high-profile cases. Pahayag yan ng Ombudsman kasunod ng mga ulat na nagrecant na rin umano sa kanyang pahayag ang dating security aide ni dating ako Bicol Party List Representative Elizalde Zaldico na si Orly Gutesa. Si Gutesa ang isa sa mga unang tumestigo laban kay dating Speaker Martin Romualdez at sinabing nag-deliver umano ito ng tinawag niyang male-maletang basura o mga perang nakalagay sa maleta para sa matataas na opisyal ng gobyerno. Unang humarap si Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang taon. Pero ang naging testimonya niya noon ang naging una at huling paglabas nito sa publiko. Ani Ombudsman, hindi umiikot sa iisa o iilang witnesses ang investigasyon ng maanomalyang flood control projects. May 28 pa raw na testigo ang Ombudsman na handang magbigay ng direkta at material na kaalaman sa mga transaksyon ni dating Speaker Romualdez. Sabi ng Ombudsman, nasa legal na raw na proseso ang mga naturang testigo. Sabi ng anti-graft body, mga taong naka-uniforme raw at aktibo sa serbisyo ang 28 na kanilang testigo. Sa mga lumalabas na ulat, pinangakuan raw ng pera at scholarship si Gutesa para idawit sa money delivery scheme si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang mga binabawing testimonya ni Gutesa ay ginagamit ngayon ng Ombudsman para imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot nito sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Ang mga binawing testimonya ng Gutesa ay ginagamit ngayon ng Ombudsman para imbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ni Romualdez sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Buwelta riyan ang kampo ng dating speaker sa kabila daw na magkakasalungat na kwento. Iisa lang ang magkakapareho na may taong umuudyok umano at namimilit para idawit sa isyu si Romualdez. Wala raw kinalaman ng dating speaker sa mga paratang sa kanya. Bukod kay Gutesa, una nang bumaliktad ang 4 sa 18 maleta boys. Sinubukan naming kuhanan ng pahayag si Attorney Levy Baligod na legal counsel ng 4 na dating Marines pero wala pa siyang pahayag sa Net25 News. Pero sa isang Facebook post, ipinakita nito ang isang larawan ng mga maleta na magkakapatong. Sa caption ni Baligod, sinabi nitong dawit raw sa pagde-deliver si Orly Gutesa. That is something that we know the courts will frown upon. Kasi hindi po yan talaga, it is not an accepted practice or it is something that the courts have taken judicial notice of na marami talagang ganyan, no? And especially if we can show na may consideration yung pag-recant nila, then it will only bolster our position that these affidavits, yung unang affidavit, ay yung totoo talaga. Alex, dumating na dito kanina dito sa tanggapan ng Office of the Ombudsman yung mga abogado ni former Speaker Martin Romualdez at kanilang kinumpirma na naisumitin na kanila yung kanilang supplemental counter affidavit. Laman nun yung maging recantation nga nitong si Orly Gutesa. Yan muna ang latest mula rito sa Ombudsman. Balik sa iyo, Alex. Okay, TJ, dun sa 28 mga testigo pa na hawak ngayon ng Ombudsman, kabilang pa ba dyan yung ilang mga dating sundalo or ito'y mga bago at hindi pa natin nakikilala?
Alex, ang totoo niyan ay hindi pa binabanggit o wala pang detalye ang Office of the Ombudsman regarding dun sa 28 na yan. Dahil ngayon lang namin nalaman o narinig o maging ng publiko na may panibagong 28 pa na tetestigo laban ka dito kay dating House Speaker Martin Romualdez. Mukhang iba rin yan dun sa mga nabanggit na 18 ex-Marines dahil ang nabanggit sa amin kanina ng Office of the Ombudsman ay ito'y mga active uniformed personnel.